Welcome to another episode of Kokusai Kitchen! Yes, minasan, konnichiwa! Hello! Minasan, Welcome sa mga genki! viewers! Yes! Kongkai no recipe wa, 何ですか? 一番人気なの、フィリピンの料理が。一番大人気、フィリピン料理の And 大人気。 based on CNN survey, #1 to sa atin. May idea na ako Ano kaya yan? Pero, antayin natin si Chef Lloyd ang magsabi. Yes, ito po ay ang adobo, syempre. Adobo, Tumpa. kaya pala eh. Yes! Suka toyo. Oo, at nandito ngayon tayo sa bansang Japan, kaya bibigyan natin ng Japanese twist. Anong tawag natin dyan? Adobo don. Adobo dong. Ano pag sabihin pag dong? Sinabing Siya yung rice bowl na may topping sa ibabaw. Sarap yan. Exciting, no? Yes, yes. Mamaya, naku, umpisa natin lutuin. Speaking of dong at mga day, abangan po ninyo mamaya ang itanong mo kay Unisa. Tara na sa kusina and... Let's start cooking! Okay, we're back. Ngayon, excited na siguro yung mga manonood natin kung paano gawin ng For adobo sure. dong. Kasi kakaiba to sa mga adobo na natitikman sa Philippines, di ba? So, bago tayo mag-start, sabihin natin mga ingredients. Napaka-simple niya kasi konti lang, di ba? Oo nga eh. So, importante yung pork, pwede rin naman pong chicken. Tapos, yung pinakamalambot yung part ng belly. Yung may mga medyo... May mga fats ng konti. Then, yung ating onion, garlic, sugar, bay leaf, yung ating kosyo. Then, yung ating soy sauce at saka vinegar. Yung soy sauce po yung dito na ginagamit. Yung mga... Like, Yung kikoman. Kikoman, gano'n. Kasi kung nandito tayo sa Japan, medyo mahirap hanapin yung Yung mga silver silver. swan. So, pumunta ka pa sa Philippine store para, di ba, para bumili Tsaka nun. para Japanese style din talaga. O, para makain din ng mga Kikoman. ng family yung mga Japanese. Then, yung for garnishing, kakailanganin po natin ng nanganegi. Nag-negi. Oo, onion leeks. Sige. So, before tayo mag-start, unahin ko muna yung ating negi. Kasi, ito pa, yung gagarnish natin, medyo ibababad muna natin sa tubig. Ang hiwa po niya is yung senggiri. Pahaba. Oo, ganyan. Ganito po. Ayan. Gaganyanin lang. Huwag niyo pong itutuloy lahat. Then, Maninipis ulit. manilipis. Yan. So, di ba pag sinabing adobo, Philippines lang. Paano ko mag-adobo, Akemi? Ako, ginigisa ko muna yung onion tsaka onion. I mean, garlic ako. Wala akong onion. Isang katebang garlic. Garlic Isa, na. masarap. Tas Tas lalagay po golden natin. brown ko siya. Then, Tapos yung pork din. Pero kung inuuna ko yung pork lang, depende sa style ng pork na nabili ko. Yung mga ganyan, inuuna ko yan. Kasi diba may Para fat pumiga. siya, para mawala yung fat. Tapos, yung garlic, igigisa ko rin, yung golden brown ko. Di ba merong tinatawag pa na adobo sa gata? Nakatingin ka na nun? Ay, oo, masarap yun. Tsaka yung adobong Saka puti. yung white adobo na sinasabi, yung suka lang, di ba? Supa lang yan. So, nilagay na po natin dito sa bowl. Nilagay po natin siya, sinok po natin siya sa tubig para ma-lessen po yung anghang, di ba? Meron siya parang yung masangsang na amoy. Oo. Yan. So, habang nakababad po siya, unahin natin tong onion. Hindi kasi ako nagigisa. Sangkutsa lang siya lahat. So, simmer lang siya, boboil lang natin. Talagang iba-ibang style na pagluto ng adobo. So, kasi yung iba, di ba, ginigisa. And meron pang- number 1 pa rin So, siya. ilalagay na natin siya sa ating wali. Tutuan. Then yung ating bawang. So, bali 4 cloves of Oo. 4 cloves of garlic. Tapos, depende rin sa inyo. Iba kasi mas gusto yung mag-garlic, di ba? Ako. Yung iba nga daw, inuuna-una daw magluto sa toyo tsaka sa bago. Minsan gawin pa topping yung garlic sa ibabaw, no? Ang sarap yun. Yung inano siya, yung... Toasted garlic. Ang sarap. Yan. So... Tapos minsan sa Pilipinas, nagiging garlic rice saka adobo rin. Di ba? Ang sarap. Lahat nila masarap eh. Hindi kasi kaya ninki sa atin ng adobo kasi nga di ba mainit masyado. So, ito yung pagkain po na pwede nating i-preserve ng up to 1 week. Pwede siya kahit hindi na Saka habang tumatagal, mas sumasarap. Kasi yung lasa ng lalo yung soy sauce tsaka vinegar, talaga pumapasok sa loob ng ng meat. Sumikondero sa mga... Lalo siya nagmamarinate, diba? So,
I-crush lang po muna natin bago natin hiwain. Yan. Hindi siya masyadong mince. Oo, hindi siya masyadong mince. Tectonic, basta nadurog na siya. Yung iba nga buo pati minsan. Mama ko nga pag nagluluto na ganyan, kasama yung balat kasi nga daw, meron ding lasa yung balat niya. Minsan nga, so, isasama na rin natin pa. Bakit kaya, yung tinamad magbalat? Tanggal lang balat. Pero yun nga, parang nga mas malasa, oo. Sa sinangag, saan ba ako nakakain nun? Merong balat. O yung iba talagang nag-iiwan. So, yung meat natin, hiwain na rin. Depende po kung gusto nyo bite size o yung mas malalaki yung tipak, pwede rin po. So, siguro gawin natin ganito, medyo. Para medyo madali lumambot. Kasi pag baboy, medyo matagal siyang palambutin. Unlike yung manok. Oo, yung chicken adobo. Chicken pork adobo. Pwede maging adobo. Liver. Tapos yung iba nilalagyan pa nila ng... Yung kangkong adobo, di ba merong ganun? Pero oo, yung kangkong adobo. Pang appetizer naman yun. So, ilalagay na natin yung ating pork. Tsaka ano pa yun? Then, may pakilagay itong toy soup. Meron ding, yung pusit? Adobo ba yun? Adobong pusit. Adobo pusit. Yan. So, nakikita nyo, hindi muna natin siya pinaiinitan. Pag nailagay na po natin lahat, usually nga ako, pagka yung gusto ko talaga na mas simikondiro yung lasa nung adobo, binababad ko siya overnight bago ko siya lutuin. Talagang nakamarin. Oo. Then, ilalagay na natin ating bay leaf, kosyo, at saka sugar. Isang lalagay. So, walang gisa-gisa siya, no? Walang gisa-gisa. Ayan. Kasi iba, kung gusto nyo medyo maanghang, lagay nyo ng labuyo, pwede rin. Depende. Tapos, yung ating last is water. Ayan. Yan. Ready to simmer na. Mga 45 minutes. Depende po kung gaano kalambot ang gusto nyong kung gaano kalambot ang gusto nyong texture, pwede rin naman po. Ayan. Ayan. So, habang pilalalambot natin siya, yung iba kasi, di ba, ano ba to, yung pressure cooker. Pag pressure cooker, mga 20 minutes. Bilis lang. Ready na, di ba? So, after natin siyang palambutin, yung gagawin pa natin mamaya yung para matikan yung sauce bago natin itatap sa bowl, lalagyan ng negi tsaka ng onsen tamago. So, wait po tayo doon. Kami po yung magbabalik. Ayan, lumambot na. Ayan, lumambot na siya. So, sineparate natin yung meat sa broth niya. So, huwag niyo pong itatapon kasi mamaya gagamitin natin to for, lalagay natin dito sa garnishing. Pero bago tayo mag-start ulit, magpapainit po tayo ng kawali without abura, without oil po. Medyo, isusunugin lang po na. Susunugin. Gagawin po natin, ito-toast ng konti. Ayan. Ayan. So, ilalagay po natin siya lahat. So, iba-iba talaga style, no? Oo. Para medyo yung mga natitirang fat is mawala na konti. So, kahit chicken din, ang lutuin, pwede siyang pwede rin siya ganun. Oh, basta yung meron siyang balat. Kasi pag wala, titigas lang yung meat. Hindi masarap. Hindi parang sapal siya.
lumalabas na lahat ng oil. At least mas healthier siya. Oo, Kesa lang napipiga na lahat konti. yung taba sa ano. Kasi meron nag-aadobo ng isabaw, meron din po yung tuyong-tuyo, or meron din yung tinatawag na Malapot. crispy adobo, may mga ganun, di ba? Oo, yung sarap nun. Di ba? O, kaya ngayon medyo nilesen natin yung fat. Ayan. Pag mag-adobo naman ako, yung tama lang yung sauce. Ayun, masyadong Hindi, medyo thick siya. Pero may nag-aadobo na parang sabaw, ah. Hindi, meron talaga, no? Parang, kung titignan mo siya, parang sinigang ko lang yung nilagang adobo. Pero yung iba gusto yung kasi nga na isasabaw sa kanin. Oh, pero masarap kasi nga naman. Oo. Pero naalala ko nung bata ako, Mm. yung toyo, ginagawa ko, ilalagay ko sa kanin. Tapos kakainin ko sila. As in, yun lang, rice and toyo. Di ba? Masarap kasi yung toyo rin naman masyado ba? Di ba nilalagyan pa nga ng yung pinagpirtuhan ng baboy yun, di ba? Toyo tsaka yun. O di parang adobo na lang. O, okay, pakitingnan mo kung magiging ano siya, ne? Ngayon, yung gagawin natin mamaya, after nyo maluto dito mo lang. Meron na naalala, nung bata ako, ayun, Milo or Ovaltine sa rice. Na-try mo Pwede naman. yun? Nung bata pa kami mga pinsan ko. Oh. Minsan iba pa kami, minsan milk tsaka Milo, ganun. Parang champurado. Oo, mapakin namin siya. Yan, so habang pinitrito po ni Akemi yung ating pork, yung gagawin po natin garnish, ito na po yung binabad natin kanina na negi. Tinanggal na po natin siya sa tubig. So, magiging ganito po ang texture niya. Yan. Ay, nalagyan. Yan. Mamaya lalagyan po natin ng curry for topping. Tsaka onsen tamago po. Yan. So, ano ba nga pala pinagkaiba ng bakit siya ma-orange na egg? Saka sa white, ano pinagkaiba? Siya yung organic egg. Oo. Pwedeng, usually, pero hindi naman advisable na kumain din. Yung iba kasi gusto yung mga namatamago, di ba? Yung fresh egg, kakainin ng hilaw, nilalagay lang sa rice. Pero kung kakain po kayo ng hilaw, mas okay na po yung organic egg, yung ganyan brown. So, ayan. Dito ako sa grocery ko, bakit siya may orange? Parang brownish. Mas mahal nga lang siya ng konti, di ba? Pero Compared natin sa pa white. kinain ko. Lalong pinagkaiba. Pareho lang. Kaya lang kung hindi mo ba makikita ang difference niya, yung white, yellow, yan medyo parang orange yung yun pinaka-feeling napansin ko niya. yun. So, ayan. So, ganito po magiging consistency niya, texture, medyo Medyo crunchy yung top. Top. Dito kasi wala pong nabibili yung may balat. Yung masarap yung may Oo. balat. Wala pong Oo. nabibili yung may balat na mga baboy dito. Tinatanggal na nila yun. Tsaka iba yung pag may grocery ka dito, nakapack na lahat. So, yun na nga. Meron din namang mga wet market, kaya lang, Hindi, siguro sa mga inakaw. Meron di ba yung sa ano Tawagin yun na sa natin yung iba. Ueno? So. Hindi pa ako nakapunta Wet sa market. yung market mismo. Marami dong mga tinda iba-iba. Pero gusto ko dun sa Ueno, yung lemon. Ang lemon. dami, mura ng mga lemon. Pwede na po natin hanguin. Lemon, yung lemon na... Oh, kasi every morning, pagising ko talaga, nag-squeeze ako ng lemon. Tapos i-ano ko siya sa warm water. Tapos inumin ko siya. Kasi ano daw siya, maganda siyang antioxidant. Saka yung mga, ano mo, nilinisin daw yung liver, gano'n. So, nasanay na. So, pagpunta kami ng Gwen, Hindi ka- dami ko binibili. Yun lang nakikita ko. Tapos gulay. Gulay. Tapos, pero hindi ko mahabi yung mga binibilan mo. Bihira ako nagpupunta ng Ueno kasi meron din naman siya nakikita. Tsaka pag nagpunta ka doon, papapabili ka lang. Marami. Kasi doon marami yung mga iba-iba. rin. So, iba-ibang mga kakaibang tinda na hindi mo makikita sa local market. Tsaka So, pag nag-sale ako, tatanggalin po natin yung excess fat. Imagine niyo. ganyan, pag Ganyan kinain mo ako. siya ng... So tatanggalin natin siya. Bago natin isasalin dito yung kaninang broth nung adobo. Galing, very absorbent siya. Okay. Yan. So ilalagay natin ito. Makibuksan na lang ulit. Hintayin po natin siya maging thick. Magtitik pa siya.
wala naman tayong nilalagay para magtikin siya. Kusa Wala, lang siya. kung saan magtitik naman yan ako. Kasi nga, yung collagen nung fats Oo. nung pork natin is nandyan na sa loob. So, after po nito, pwede na natin itong lagyan for garnishing. Depende po sa inyo kung gumabura lang gusto nyo or layo. Ito yung gumabura na meron siyang manghang. Oo. May chili siya. Sa ano yun, diba? Minsan sa Sa ramen, gyoza. sa gyoza, Ilalagay. nalagay. Yan. So, pwede natin lagay. Pero hindi mo siya ganun kaanghang talaga yun. Yung iba gusto to. Yan. So, gaganon po natin. Tapos mamaya itatap na lang po natin sa topping. Yan. Tsaka may ano siya, no? May halo siyang sesame oil. Oo. Yan. So, habang pinakukulaan po natin yung ating sarsa, ready na po for topping yan mamaya sa ating bowl. Magpe-prepare na tayo ng rice para itatopping na natin para makain na natin, di ba? Yes. Usok na. So, magbabalik po kami uli. A complete life is a life without compromise. Experience all the color and excitement of the city and still breathe in fresh air and feel the serenity of nature. This is Avida Towers, Riala. Avida Land's newest residential project in Cebu. It is a life without compromise. The life that awaits you at Avida Towers, Riala. Ayan, tik na yung ating sauce. So, ready to top na. Ito po yung rice sa bowl. Nilagay na natin ganito. Yan. So, start natin sauce. Sauce. Depende sa inyo. Kasi yung iba naman kasi ayaw nang masyado. Baka nga naman daw umalat, diba? So, after nyan, nalagay natin ang pork. Pork. Tikton din. Depende rin kung gaano karami, kung gaano yung So, karami gusto kainin. yan. Siguro for kami. Last. Yun yung ating Garnishing. negi. Yan. So, ito na po yung ating nakalagay sa bowl. Then, maglalagay din tayo dito syempre sa serving plate. Para yung ayaw naman ng mga nakalagay sa bowl yan. Lagay na natin. Tapos yung sauce ay babaw. Ayan. Pakilagay akin. Para lang siyang ano yung sa mga restaurant. Ayan. Para may kakaibang itsura siya, di ba? Okay, kaya? Then, pag nalagay na po yung sauce, ganyan, pwede na rin natin ito itap sa ibabaw. So, yan na yung ating adobo. Then, ito yung sa donburi, pwede natin lagyan ito. Egg. Pwede natin siya lagyan ng egg para may onsen tamago po siya. Yan. Wow. Diba? Yan. Ganyan. So, ganyan na po yung magiging finished product natin. Yan na po. So, handa na ba natin tikman yan? Oo nga. Tawagin natin si Misang. Yes, para matikman na.
nakaraan ay pinag-usapan natin ang mga cultural differences dito sa Japan. Heto naman ang karugtong at part 2 ng mga weirdo at kakaibang kaugalian ng mga Hapon. Don't miss this. Only in Japan. Tila mahaba ang pasyensya ng mga Hapon pagdating sa mga practical jokes. Sabihin mo mang may pagkasadista, ang biruan ng mga kabataan ay ang kancho. Mapa-summer man o winter, ang karamihan sa mga Hapon ay sa gabi lamang kung maligo. Ayaw sa umaga, kaya minsan amoy kama pa ang katabi mo sa densya. Nakatayo pa ang buhok at ang laway, boom, panis. Mga combo hit sa arcade ay kabisado na. Dahil kahit hindi na bata, ang mga matatanda ay nakatambay pa rin sa mga game center. Pambati nila ang temperatura at panahon para lang makagawa ng conversation. Kyowa, atsuyo ne. Alam na ngang summer, syempre mainit. Kaya't halos di mo na kailangan makinig sa weather news dahil updated ka araw-araw. Sa sobrang ligtas, ang mga bangko ay walang armadong nagbabantay o armed security guard dahil wala rin namang armed robbering nagaganap. Nakapagtataka lamang na ang ATM sa labas ng bangko ay hindi 24 oras. Tila hilig na hilig at sarap na sarap dahil ang ramen ay inuulam sa kanin o tsahang, karbo sa karbo ang datingan. Ang pagkain sa loob ng densya o tren ay hindi kaaya-aya sa mata ng Hapon. Ngunit bakit may nagtitindang snack and drink sa loob ng Greensia? Meron din sa Shinkansen o bullet train. Ang mga Hapon ay napakametikuloso at takot pagdating sa mga street foods dahil pwede raw maging sanhi ng pagkakasakit. Pero they take risk sa pagkain ng fugu o poisonous pufferfish na sineserve naman sa mga mahal na restaurant. Kung sa Pilipinas ay soft drinks o soda ang pangalok sa bisita, dito naman sa Japan ay patok na patok ang malamig na kape o ice coffee. Ano ang sinabi ng MRT at LRT kapag umaga? Dahil dito sa Japan, imbis na hatakin ng tao papalabas dahil puno na, isisiksik naman ito papaloob. Mahirap naman magkasakit kung holidays dahil ang mga ospital ay sarado kung araw ng linggo at piyesta opisyal. Talaga namang kakaiba dahil kung magagawi ka ng akihabara, pati bra at panty na panlalaki ay meron na ring tinda. Kung sa relihiyon ng pag-uusapan, karamihan sa mga Hapon ay ateista. Hindi naniniwala sa Diyos o Supreme Being, ngunit naniniwala sa demonyo at mga multo. Parang ang gulo, no? Kaya't lagi nating sinasabi, hindi lang inosente ang nagtataka. Hindi lahat ng bagay na hindi natin nauunawaan ay mali. Kaya't lagi magmasid, magtaka at magtanong. Itanong mo kay Onisang. Okay, ready na yung ating adobo doon, di ba? Wow, nako! Di ba? Parang pagkain ito ng mayaman. Dong, adobo. Doon adobo, ganon. Tikman natin. So, tikman natin. Nako, paborito ko naman itong adobo eh. No? Yung iba gusto adobo, Tiyo. Iba, may sabaw, di ba sabi mo kanina? Oo, may sabaw. May sauce, gusto ko rin. Ito parang may sauce talaga, tapos may itlog pa. Tikman natin. Harap. Ang sarap! Yung hindi siya maalat, tsaka tamang-tama yung lasa niya kahit na ang ginamit pa natin na yung toyo ng Japan at tsaka yung Hindi pa na, hindi mo kalain na kikoman siya, di ba? Yung mga yung lasa ng karne, sobrang lambot din dahil sa Di ba? Yung pinalabot natin siya ng almost 1 hour din yan, ang tagal. pumasok yung lasa ng karne doon sa yung lasa ng adobo talaga. So, may siya. Then, Tony, pwede rin po natin siya lagyan ng tongkarashi kung gusto nung iba na maanghang, di ba? Or paminta, ganun. Kung pwede nyo pong gawin ito sa bahay nila kasi madali gawin, di ba? Lalo na yung mga Japanese, di ba? Palagi ko magugustuhan nila to, di ba? Kahit adobo siya. Kahit yung mga salaryman, di ba may kasawa sila mga salaryman? Oo. Ako, ang bilis kainin nito. Yes. Pang-ubento. Bagay na bagay din sa miso-shiro. Oh, ne! Tsaka sa Miso-shiro. ubento. Tsaka Bento. panahon ng ngayon, ng mga, sa eskwela yung
Undokay. Indokay, yan. So, pwede sila magbaon ng Madaling adobo, magbaon. di ba? Oo nga. Akala niyo si Mayor Atienza ako, hindi po ako si Mayor Atienza. Hindi naman si Kuya Kim. Pero masarap po ang adobo. Yes. So, may babatiin tayo. Oo, batiin na natin yung mga babatiin. Yes. Si Katina Aida ng Paranaque. Hello po. Hello. Thanks for watching. At si Miss Shireen Pilay ng Singapore. Ang mga taga-Singapore na yan. Yes. And then Mabate. Angela Bowers of Sterling, Virginia. Ayan, meron nag-text sa akin at nagpapabate. Lagi silang nanonood ng Koksay Kitchen. Batiin ko lang ang Takulong Clan. Tawag dito, diba? Sila Nonoy, Kevin, Mina, Rod, Rob, Karina, Angelo, Nikki, Marge, James, JL, MJN, Aaron, and Ini. Ano nga pala, gusto ko rin batiin yung mga member sa Global Ticons, yung mga grupo ng mga photographer dito sa Japan. Hello. Anniversary nila at celebrate tata sila bukas. Happy anniversary. Kaya, batiin ko rin po ang head ng Global Ticons Japan na si Mr. Randy Yonaha. At syempre, ang in-focus na kasama natin sa mga events. Yan. Hello po. Maraming salamat din po sa mga sponsor natin. Yes, napatuloy po na nag-sponsor po ng ating show. At sa mga nag-message parati sa ating Facebook. At syempre sa ating producer ang Lloyds. At ang pag-makeup next time daw. Kasi kasuhin natin. Oo. Yes. At syempre pag may makeup, merong photography ang Lloyds Studio. Kaya, Yes, at binabati natin ang ating pretty producer, syempre. si Miss? Lovely. You're very, very lovely. Parang may lutong yung lovely. Lovely. Ay nako, ubusin na natin ito at hindi natin patatagalin ang ating donburi hanggang sa susunod na Sabado. Naku, baka iba na naman pong lulutuin natin dahil ito ay binagbigyan natin yung request. Bibigyan yata ng request ni Ang Chef special Lloyd giver. O less than 1,000 calorie. Naku, alamin natin kung ano Abangan ito. po ninyo yan. Hanggang sa susunod na Sabado, dito lang po sa Koksay Kitchen!